Ito ang viral ngayon sa social media na umaalingasaw na at ayaw pang ipakita ng mga bayarang media. Kahit anong tila kaliwat kanang kasinungalingan, ang pilit ibinabato nyo sa mga Duterte ay mananaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Matapos ang tila pananahimik, taong bayan, tila binasag na rin ang video kung saan ay tila tahasang inilabas sa publiko na tila laking sampal sa mga kumakalaban sa mga Duterte, lalong-lalo na sa mga ilang mambabatas at mga loyalistang tila pinaratangan ang mga Duterte na walang nagawa sa Davao. Tapos ang tila kaliwat kanang kasinungalingan na pilit binabato sa mga Duterte ay nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Taong bayan, binelandra online ang video na tila laking sampal sa mga kumakalaban sa mga Duterte, lalong-lalo na sa ilang mambabatas at mga loyalistang laging pinagsisigawan online na wala di umanong nagawa ang mga Duterte sa Davao. Kaya ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, tila sampal daw umano ito ng katotohanan na di umano ikinagulantang raw ng palasyo at ng Kongreso matapos inilabas online ang video na magpapatunay na talagang maipagmamalaki ng taong bayan, lalong-lalo na ang mga taong nakakita at nakasaksi mismo sa mga nagawa ng mga Duterte dahil ayon pa sa kanila, tanging ang mga Duterte lang umano ang nakakagawa ng mga proyektong katulad nito. Mararamdaman mo talaga at higit sa lahat mapapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Narito ang full video na labis na hinangaan ng taong bayan at tila laking sampal sa ilang buayang mambabatas na tila pinaratangang kurap di umano ang mga Duterte. Kaya naman tila nganga at gulat ang mga ilang mambabatas at mga loyalista na tila nagbingi-bingihan at bulag sa katotohanan. Hindi naging madali ang pagsasagawa ng underground cabling sa Davao. Ito'y dumaan sa maraming proseso. Nandyan na ang pagsusuri sa paggagawaan ng sistema sa paglalatag ng mga kable na yan. Hindi katulad sa itatayo pa lang ng mga establishmento. Dito, kailangan nila ulit maghukay. Madalas sa Maynila tayo nakakakita ng mga modernong at makabagong lugar, mga mall, tirahan, at iba pang mga pasyalan. Pero sa isang syudad sa Mindanao, ang nakikipagsabayan sa pag-level up ng pamumuhay. May mga sasakyan na dekuryente na halos lahat. Mayroon ding modernong mga poste na walang kable kang makikita, hindi tulad dito sa Metro Manila. Pero may kuryente, nasa ng kable. Ang buhay ng mga Davaoenyo, totoong guminhawa dahil iba ang Davao Power Up. Modernong buhay at pasilidad meron daw sa syudad ng Davao. Malinis at maayos na mga infrastruktura, mga sasakyang di kuryente, at mabilis na transaksyon gamit ang mobile application. Ang maunlad at high-tech na modern lifestyle na yan, sa Davao daw matatagpuan. Puhol-puhol at salasalabat na mga kable ng kuryente. Dito sa Metro Manila, isang pangkaraniwang pangamba sa bawat tahanan at gusali. Madalas pa nagiging sanhi ng sunog at aksidente. Pero ibahin ninyo sa Davao dahil ang malalang problemang yan, kanilang nasolusyonan. Ito ang tinatawag na underground cabling, kung saan nasa ilalim ng lupa nakalagay ang mga kable. Mas ligtas sa mga sakuna, aesthetic din ng sobra. Talagang Davao Power Up! Habang kayo po'y nagbibigay ng kuryente sa lahat, no? That's your mandate. Bakit dito sa Davao yung underground cabling system? It's unique because it's something that the local government is mandating. They're also spearheading the project. But one thing special about this one, Corina, is this is where we experience the close collaboration and coordination of all agencies involved. So it's not only Davao Light that's doing this. The mandate is actually for all cable companies, including telcos, who construct their lines underground. Ang ganitong sistema ay hindi lang ginamit sa mga kable ng kuryente, kundi pati na rin sa mga telekomunikasyon. 2014, inumpisahan na ang proyekto sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Davao.
Sa pamamagitan ng proyekto, naging mas ligtas sa publiko ang mga poste at kawat ng kuryente. Lalo na sa mga kahabaan ng highway. Ano yung mga benefits nito? You actually eliminate that possibility of electrocution. Tapos yung mga telcos, di ba, siya ang nasasagi ng mga malalaking sasakyan. During typhoons, you eliminate that possibility of danger to the public. May napapansin ba kayo sa mga kalsada dito sa lungsod ng Davao? Ako may napansin. Aba, walang mga buhol-buhol na kable sa mga poste ng kuryente dito. Isa yan sa mga isinusulong ng Davao Light. Ang underground cabling system ang tawag para sa mas maganda nga naman at ligtas na pagsusupply ng kuryente sa lungsod, di ba? Daig pa ang Metro Manila, sana all. Sana all, di ba? Kaya mo yon, Romualdez. Kayan mo. Yan yung best example, mga Lods, na pag hindi corrupt, talagang maibibigay ang magandang serbisyo sa mga Pilipino. Hindi puro ayuda, ayuda, ayuda. Diyos mio, Marimar. Ang kailangan ng mga Pilipino, magagandang proyekto, kwalidad na proyekto, at mapapakinabangan natin habang buhay. Kaya kahit anong pilit yung sira sa Davao City, the result itself, kahit anong pilit yung hila pababa sa mga Duterte, the result itself ang sasampal sa inyo kung gaano ka mahusay at di kalidad ang serbisyo pag ang mga Duterte ang mga namumuno. Kahit ilang ayuda pa ang itapal nyo sa mga Pilipino, ang mga Pilipino, sila na mismo ang makakakita kung sino at ano ba talaga ang mga magagandang proyekto. And Duterte and Davao City lang, no, ang makikita mo at napapakitaan mo ng pagka-agresibo na talagang gustong i-improve ang isang siyudad, 'di ba? Gustong talagang ibigay yung kwalidad at safety na serbisyo sa mga Pilipino, at yan ang Davao City. Oh, ha, di kayo makarelate, mga buhaya. Ha, hindi kayo makarelate, no? Kasi nga, mga corrupt kayo. Left and right. Ubos ang pera ng gobyerno niya. Yan ang walang project ang gobyerno. Putang ina ginawa ng ayuda. No bridges. No new bridge. O walang repair. Wala lahat. Walang infrastructure. I am not passing judgment sa presidente. If that is what he wants to be remembered, na puro ayuda, President ayuda. Tama talaga si Tatay Digong, no? No bridge, no infrastructure, simpleng ayuda. Diba? Nakaka-proud ba yun? Sa totoo lang, ha? Kasi, like tayong mga Pilipino, diba? Almost all the Filipinos out there, diba? Kumakayod naman tayo, nagtatrabaho naman tayo para mabuhay at, diba? Mabigyan ng sapat na or makuha yung mga pangangailangan natin sa buhay. Like yung mga Pilipinong grabe yung hard work sa buhay para lang makapag-survive at talagang umasenso or umangat sa buhay. 'Di ba? Kumbaga hindi naman kami umaasa sa ayuda. 'Di ba? Yung mga ayuda dapat pag may kalamidad lang 'yan. 'Di ba? Yung mga ayuda dapat pag may sakuna lang 'yan. Hindi yung parang inaraw-araw nyo nang pinampamigay. Diyos ko! Sabi nga ni Tatay Digong, kawawa ang Pilipinas. Diba? Kung napunta lahat sa ayuda, pinamimigay niya, wala namang, diba? Ang mangyayari lang yan, magiging batugan ang mga Pilipino. Ha, ginagawa niyong tamad ang mga Pilipino eh. Diba? Gumawa naman kayo ng makabuluhang proyekto.
makabuluhan na mapapakinabangan ng mga Pilipino. Tapos, nagsasabi kayo, ba't di na lang manahimik ang past president? Ba't di na lang palagi daw nagsasalita si Tatay Digong? Buti nga, nagsasalita si Tatay Digong, di ba? At least may boses. Isa sa mga nangyayari right now na, Diyos ko, wala nang ibang ginawa kundi mamigay ng ayuda